Paano ba? Walong mga ayaw ng babae sa ugali ng mga lalaki. Para ito sa mga kalalakihan tulad mo kaya makinig mabuti. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Ang ating number one, mahilig tumitig sa iba. Nako, lagot ka. Ayaw na ayaw ng mga babae kapag ang lalaki ay tumititig sa iba. Yung pakiramdam na parang kahit kasama mo ang nililigawan o girlfriend mo ay nakukuha mo pa rin tumingin sa iba. Iba kasi ang nagiging dating nito sa mga kababaihan. Nangangahulugan lamang ito na parang may mas higit pa sa kanila. Tapos kapag kadalasang tumitingin ka sa kanila ay talaga namang napapalingon pa. Kadalasan naman ay mapapansin nila na mafe-feel tuloy nila na mas maganda ata yung tinitignan mo kaysa sa kanila. Ang dating nun is very insecuring ang feeling. Nakakaramdam sila ng insecurity, di ba? Kapag tumititig ka sa iba. Kaya kung may pinupormahan kang babae o nililigawan, maaaring magselos siya rito. Kaya tandaan mo ang number one. Ako, nandiligaw ka pala, baka maudlot kagad ang panliligaw mo kapag hindi mo tinigilang tumitig sa iba. Sa ating number two, mayayabang. Kahit sino naman sigurong tao ay maiinis sa mga taong mayabang. Yung tipong masyadong presko. Kaya naman ayaw na ayaw ng mga babae ang lalaking kapag nagyayabang na ito. May dalawang uri ng mayabang. Ang isa ay mayabang dahil may pagyayabang. At ang isa naman ay mayabang lang ngunit wala namang maipagmamalaki. Naiinis ang mga babae kapag pakiramdam ng lalaki ay sobrang taas nila. Grabe ang ere, di ba? Yung parang sobrang bilib sa sarili. Hindi mo kakikitaan ng kahit kaunting pagpapakumbaba. Yung nag-aangas kahit wala namang dahilan para magyabang. Ito yung mga bagay na kailangan mong tandaan bilang isang lalaki. Okay lang na ikaw ay proud sa sarili, pero siguraduhin mong dapat balanse. Huwag masyadong maere at huwag masyadong presko yung dating. Sa ating number 3, nakikipag-usap sa iba. Ayaw na ayaw ng mga babae na kapag ang lalaking nandiligaw sa kanila o ang boyfriend ay nakikipag-usap sa iba. Yung pakiramdam na pwedeng sila naman ang kausapin pero bakit naghahanap pa ng iba? Doon sa ating number 1, ayaw ka nga nila na tumitingin sa iba eh. Kakausap ka pa ng iba. Sa mga bagay na ganito, ang mga babae ay kailan may hindi umamin na siya ay nagsiselos. Kapag itinatanggi niyang hindi siya nagsiselos, ang ibig lamang sabihin nito ay nagseselos talaga siya. Pakiramdam kasi nila ay kaya nakikipag-usap ka sa iba ay kayang-kaya mo silang ipagpalit. Na parang kaya mo pa rin maging masaya sa ibang babae. Kahit na pwede namang siya ang kausapin mo, ang girlfriend mo, ang nililigawan mo, imbis na ibang tao. Tandaan mo, pag ganito ang patuloy mong ginagawa, baka lalo lang siyang mawala. Ang mga babae ay may mga kanya-kanyang amount or bilang ng insecurity sa kanilang katawan or sa kanilang sarili. Kapag madalas mo itong ginagawa, nagdududa sila sa kanilang sarili. O kaya naman, mas pinagdududahan kanila kung sila ba talaga ang gusto mo. Sa ating number 4, walang pangarap. Walang ambisyon. Ayaw na ayaw ng mga babae sa mga lalaking walang pangarap. Yung sumasabay lamang sa agos at tila walang plano sa buhay. Yung mga madalas go with the flow lang, ika nga. Para sa mga babae, kapag ganito ang lalaki, nangangahulugan lamang na parang wala ring plano sa kanila ang kasintahan nilang lalaki. Dahil kung sa sarili mo mismo ay wala kang pangarap, paano pa kaya pag sa relasyon na? Hindi mo kakikitaan ng kaunti man lamang na pagsisikap kung kaya't
hindi malabong ma-turn off sa'yo ang babae. Yung tipong wala kang ginagawa para sa iyong career at hindi ka rin gumagawa ng paraan para matupad ito. Maraming klasing relasyon ang hindi nagtutuloy dahil sa mga ganitong klasing bagay. O kadalasan naman, simula pa lang ay ayaw na kagad sa'yo. Kasi kung maririnig sa'yo na ikaw ay parang go with the flow lang, wala ka masyadong vision or pangarap sa buhay, imaginein mo, kaya mo ba siya niligawan para lang sa pang-entertainment mo lang o dahil wala ka lang magawa? O gusto mo siyang ligawan para maging asawa, para magkaroon kayo ng future? Ngayon, ang babae, gusto nilang masecure ang future nila. Paano mangyayari yun kung yung lalaki ay walang pangarap para sa kanila? Sabi nga nila, kapag wala kang goal, wala kang gustong patunguhan, wala kang direksyon na pupuntahan, palaboy-laboy ka lang. Sa ating number 5, hindi marunong makontento. Kahit naman siguro sinong tao, mapapagod kapag ang taong gusto mo o ang taong mahal mo o yung mahal niya ay hindi marunong ma-appreciate or makontento sa kung ano yung mga binibigay. Mapamalaki man o maliit na mga bagay ay hindi mo kinakikitaan ng pagpapasalamat. Yung pakiramdam na hindi man lang niya nakikita ang pagsusumikap mo na mapasaya siya. Ayaw na ayaw ng mga babae ang lalaking hindi marunong maka-appreciate. Dapat yung simpleng thank you man lang ay parang ang hirap ng sabihin. Na-turn off or mata-turn off talaga sila kapag hindi mo ito naipakita or parang hindi mo talaga na ipaparamdam sa kanya yung halaga nila. Sa usapan na to, sa ating number 5, dito mo masusukat kung paano ka binavalue ng isang tao, maliit or malaki man ang mga bagay na nagagawa mo or na ibibigay sa kanila. Kailangan matuto kang magpasalamat at kailangan maiparamdam mo sa kanila na kung ano man ang kanilang nakayanan or kung ano man ang kanilang nais na ibigay sa'yo or ipadama sa'yo, kailangan nakukontento ka or at least kailangan ma-appreciate mo man lang. Ipagpasalamat mo man lang na sila ay nag-e-effort para sa'yo. Sa ating number 6, naku, manloloko. Marami nang nakaranas nito. Kahit naman siguro sinong tao, karamihan, ayaw talaga sa taong manloloko. Yung pakiramdam na parang kahit anong sabihin niya o gawin niya ay parang niloloko ka lang niya. Yung kahit nahuhuli mo na, harap-harapan na, ay nagagawa pa rin magsinungaling sa'yo. Kung meron kang experience sa ganito, nako, ayaw na ayaw ito ng mga babae kapag nahuhuli nila ang mga boyfriend o manliligaw nila. Na kahit may ebidensya na, tatanggi pa rin. Tandaan, kung gusto mo talagang magustuhan ka ng nililigawan mo o mahalin ka palalo ng girlfriend mo, matutunan mo sanang i-appreciate at makita ang tunay na value or halaga. Huwag kang gagawa ng mga bagay na maaaring makakasakit sa kanila. Ito ang nagiging mitsa ng isang magandang relasyon kapag umabot sa ganitong part or sa ganitong sitwasyon. Maraming love story na ang ganda-ganda nung simula. Childhood sweetheart, nagligawan, 2 years na sila ay nagliligawan, sinusuyo ni lalaki. Tapos bandang huli, nagloloko lang pala or magloloko. Nako, ito ang mga bagay na hindi mo dapat gawin or hindi dapat sumagi sa isip mo. Tandaan mo, kaya mo niligawan yung babaeng ito dahil mahal mo siya kung sino siya. Tanggap mo siya kung ano siya. At dapat i-appreciate mo kung ano ang meron siya. Sa ating number 7, pinupuri ang ibang babae. Naku, hindi talaga matigil. Tumitingin na. Nakikipag-usap pa. Pinupuri pa nga ang ibang babae.
Eto na siguro talaga ang isa sa mga pinakapopular na ginagawa ng mga lalaki na ayaw, hate na hate ng mga babae. Yung pakiramdam na pwedeng girlfriend o manliligaw mo naman ang purihin mo. Bakit ibang tao na naman ang na-appreciate mo? May mga tao talaga na hindi nila magawang disiplinahin yung sarili nila, no? Sa mga bagay na ganito, dito talaga ito ang mga bagay na hindi papasa pag ikaw ay nanliligaw or hindi kayo magtatagal kung kayo ay nasa relasyon. Kasi yung pakiramdam na kahit magpaganda ang girlfriend o manliligaw mo ay hindi mo man lang pinapansin. Samantalang sa ibang babae ay parang ang daling sabihin na, "Uy, ang ganda mo." Yung mga papuri na dapat doon sa nililigawan mo sinasabi ay binabanggit mo sa ibang babae. Na tipong parang gawain mo na talaga siya. Na tipong parang sinyalis na talaga na manloloko ka. Nasasaktan ng mga babae kapag pakiramdam nila ay hindi nakikita ng mga lalaking mahal nila ang effort nila. Yung simpleng pagsasabi mo lang ng sobrang ganda mo ay nakakakilig na para sa kanila. Ngingiti na yan, naabot tenga. Tandaan mo, ang pagpupuri or ang pagbibigay ng compliment sa iyong nililigawan ay ilan sa mga kailangan talaga, fundamental necessity. Kailangan i-train mo yung mata mo kung paano at ano yung mga bagay na magaganda na mapapansin mo sa kanya. Hindi kasi pwedeng siya ang gusto mo, siya ang nililigawan mo, pero ibang babae ang na-appreciate mo. Sa ating number 8, ikinukumpara sila sa iyong ex-girlfriend. Nako, talaga namang kung may comparison na mangyayari, away ang mangyayari. Ayaw na ayaw ng mga babae kapag ang lalaki ay ikinukumpara sila sa mga past relationships nila. Yung pakiramdam na siya ang present mo, siya ang girlfriend mo, pero iba pa rin ang naaalala mo. Kahit naman siguro sinong tao ay masasaktan kapag ikinukumpara sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga taong mahal nila at sa mga dating minahal ng mga ito. Yung pakiramdam na hindi mo mapapantayan ang ginagawa ng ex niya dahil maaaring mahal niya pa nga ito at panakipbutas ka lang. Tandaan, may iba't ibang uri ng tao. Hindi mo dapat hanapin ang ugali ng dati mong minamahal sa taong minamahal mo sa kasalukuyan. Meron tayong iba't ibang ugali at personalidad kung kaya't hindi mo dapat ikumpara sa iba. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aming YouTube channel. Itong mga ganitong klaseng videos po ay maaari ninyong isend or ishare sa inyong mga kakilala, lalo na kung nanliligaw pa lang sila. Once again, maraming salamat sa pagsuporta at magkita-kita tayo sa mga susunod na video.